sabi ng ating awit wala na raw fear. Bakit? Sapagkat meron na tayong pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kung maaaring sa mga sandaling ito, may takot sa ating mga puso, sa kawalang katiyakan ng bukas, at lalo na ang kamatayan, sa araw na tayo ay kanyang kukunin, mga kapatid. Tinitiyak po ng banal na kasulatan na may grasya na sapat para alalayan tayo at i-usher tayo sa eternity. Amen? So, maaaring ngayon nakakadama tayo ng pagkatakot at pangamba, subalit sa araw na yon, bibigyan tayo ng sapat na tapang ng Panginoon, lakas ng loob at mataas na antas ng pag-asa, sapagkat tayo po sapagkat makikita na po natin siya ng mukhaan. At yan po ang pinaka-ultimate na kaganapan ng lahat ng ating mga inaasam bilang isang mananampalataya. Praise be to God. So let us now open our Bibles to the book of Galatians. Galatians chapter 3, verses 10 to 14. Galatians 3, 10 to 14. For as many as of the works of the law are under the curse. For it is written, Cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. But that no man is justified by the law in the sight of God, it is evident, for the just shall live by faith. And the law is not of faith, but the man that doeth them shall live in them. Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, Cursed is everyone that hangeth on a tree, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. I pray, may the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my Redeemer. Amen. From curse to blessing. Mga kapatid, naniniwala po ako na mga talatang ito na ating binasa ay maituturing na isa sa mga pinakamalinaw na paliwanag tungkol sa gospel sa buong banal na kasulatan. Sinasabi po ni Paul dito na mula sa sumpa ng kautusan, kung saan tayo pong lahat ay nahulog, kung saan tayo pong lahat ay bumagsak dahil hindi natin kayang sundin yung lahat ng utos ng Diyos. Well, mula po doon ay dinadala tayo ni Kristo sa tunay na pagpapala. Ano po yung tunay na pagpapala? Ang pagtanggap natin ng Espiritu sa pamamagitan po ng pananampalataya. Mga kapatid, ito po ang gospel Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Diyos. Well, sa panahon po natin ngayon, marami po ang nag-iisip, marami ang nag-aakala na kaya nilang patunayan, kaya nilang pangatawanan na sila'y mabuti. Madalas natin pong naririnig, mabait naman ako, masunurin akong anak, mapagkalinga akong magulang, mapagmahal akong asawa.
Wala akong inaagrabyadong ibang tao o ginagawa ko ang aking makakaya upang maging mabuting kapwa-tao. Pero malinaw po ang sabi ni Paul dito curse is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. Kahit isang pagkakamali lamang po pala, isang kasalanan, sapat na po yun para tayo'y mapasailalim sa sumpa. All it takes, brothers and sisters, is one failure, just one sin, one transgression, and the curse falls upon us. But there's the good news. Christ took that curse upon himself, so that we might receive the blessing. Now let's go back. Let's return to verse 10. For as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, Cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. Well, in this verse, Paul begins with the bad news. Quoting Deuteronomy 27:26, he reminds us that God's law demands perfect and continual obedience. It is not enough to keep most of the commandments most of the time. The law requires complete and constant faithfulness in everything. Cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. So, even though the law is holy, it uncovers our weakness. It uncovers our inability to measure up to God's demands. Sa halip po na magdala ng buhay at pag-asa ang kautusan, inihahayag lamang po nito ang ating lubhang kahinaan. Inihahayag, lalo pang ipinakikita nito ang ating lubhang pagkakasala at nagpo-pronounce ito ng hatol o judgment sa lahat sa atin. Ang talagang tungkulin po kasi ng kautusan ay diagnostic, hindi curative. Romans 3:20, by the law is the knowledge of sin. Ipinapakita lamang at ipinapakilala ng kautusan ang mga kasalanan. Ngunit hindi nito kayang lunasan ang talagang problema. Walang power ang kautusan i-address ang problema ng kasalanan. Now, just to clarify, Paul is not attacking the law itself. The problem lies in using the law as a means of justification before God. Reliance on works of the law, brothers and sisters, will always end in condemnation because no one, not a single person, no one meet its demands perfectly. Mga kapatid, brothers and sisters, imagine a chain with 613 links holding you over a cliff. Imagine po ninyo halimbawa ang isang kadena na mayroong 613 kawing. Kumakatawan po
ang mga kawing na ito sa lahat ng mga utos ng Diyos sa lumang tipan pa lamang. Tinatayang merong 613 mga utos sa lumang tipan. At itong kadena na ito, nakakabit sa atin sa gilid ng bangin. Nakalambitin tayo, kumbaga. Ang tangi nating kinakapitan na yung kadena na ang haba ay 613 kawing or links. Kapag napatid po ang isa dito, kahit isa lang sa mga kawing, tiyak po na mahuhulog tayo. Ganyan din po ang mga kautusan ng Diyos. Kapag nasuway natin kahit isang utos, ang buong bigat ng sumpa ay bumabagsak sa atin. Alam niyo, habang inaaral ko itong ilustrasyon na ito, ang na-imagine ko hindi yung pagkahulog ko eh. Dahil hindi, it's impossible for me to meet all the demands of the law. Alam niyo, na-imagine ko, yung nahuhulog ako, sinalo ako ng makapangyarihang kamay ni Kristo na nag-iisang kayang magligtas. Yun yung pag-asa na mayroon tayo, pahulog na tayo. Dahil lahat tayo makasalanan, alam natin lahat ang ating mga kahinaan. At ang pag-asa na tuluyan tayong bumagsak, mga kapatid, ay si Kristo. Yun lang yung sumalo upang hindi tayo tuluyang mapahamak. Alam nating lahat na walang sino man ang makatutupad ng 613 mga utos ng perpekto at tuloy-tuloy. Ano sabi ng banal na kasulatan? For whosoever shall keep the whole law, yet offend in one point, he is guilty of all. James 2:10. Kaya walang pag-asa kung ito po at dito lamang po tayo aasa. Kahit na taon-taon kasama ka sa nagpuprosesyon, kahit kasama kang nakikipaghirap at patayan sa translasyon, halimbawa, wala pong pag-asang ibibigay yun sa atin. Pero muli, sa gitna po ng kawalang pag-asa, dumating si Kristo. Siya po ang tumubos sa atin sa pamamagitan ng pagdadala ng sumpa sa kanyang sarili. At sa gayong paraan po ay nagbago ang lahat. Ang sumpa ay nauwi sa lubhang dakilang pagpapala. Ipinapakita po ni Paul ang napakalaking kaibahan dito Ang kawalang saysay ng pagtitiwala sa sarili, ang kawalang saysay ng pagsunod sa kautusan, kumpara sa kasapatan ng katubusang ginawa ni Kristo para sa ating kaligtasan. Ano bibigyan? Sige nga, anong pag-asa meron? Lalo na yung taong alam na alam niya na mula ulo hanggang paa puno siya ng kabulukan at kasalanan. Anong pag-asang iaalok mo sa kanya? Sasabihin mo, mas dalasan mo palalangin. Hindi ko nga kaya. Maging mas charitable ka. Maraming beses nang pumalpak ako. Anong pag-asang iaalok mo sa kanya maliban na sa pag-asang dala ni Kristo na hindi lang kayang, ito yung pag-asa hindi niya lang kayang tumubos sa atin ang lubos, kaya niyang bumago ng ating puso at buhay. Amen? Kaya nga sabi ko, hindi mo kinakailangan manatili sa dati mong kalagayan sapagkat ang sino mang na kay Kristo ay bago na ng nilalang. Muli siya ang tumubos sa atin sa pamamagitan ng pagdadala ng sumpa sa kanyang sarili. At sa gayong paraan ay nagbago ang lahat. Ang sumpa ay nauwi sa lubang dakilang pagpapala. Oh, what a blessing mga kapatid.
Basahin natin ang verses 11 and 12. But that no man is justified by the law in the sight of God, it is evident, klaro, sabi ni Paul. Klaro yan, hindi na yan pinagtatalunan. For the just shall live by faith. And the law is not of faith. But the man that doeth them shall live in them. Paul sets before us a sharp contrast. The just shall live by faith. And by quoting Habakkuk, Paul shows that true life before God is not earned by human effort, but received through trusting Him. And this is not a vague religious feeling, but a concrete biblical reality. Hebrews 11:1 defines faith as the substance of things hoped for, and the evidence of things not seen. Faith, brothers and sisters, is confidence in God's promises and trust in His character, even when we cannot see the outcome. It is not opposed to obedience. Gusto kong linawin yun. It is not opposed to obedience, but it is opposed to legalism. Because faith looks away from self-effort and rests entirely in Christ. Ipinapakita po ni Paul sa mga talatang ating isinasaalang-alang na hindi talaga magkatugma ang law-keeping bilang paraan ng justification at ang prinsipyo ng pananampalataya, magkakontra yang dalawa na yan. Walang middle ground. Maliligtas ka sa sarili mong paraan, sarili mong dasal, sarili mong kawang-gawa, sarili mong pagiging aktibo sa simbahan, pagiging kaanib ng isang simbahan, o maliligtas ka sa pamamagitan ng ginawa lamang ni Kristo. Mamili ka sa dalawa. Dahil walang gitna, mga kapatid. Wala ni isa man ang kayang tuparin ang lahat ng hinihingi ng kautusan. Kaya ang salvation po ay dapat dumating sa pamamagitan ng pagtitiwala lamang sa provision ng Diyos. Madalas nyo nang narinig sa akin, matagal na. Kung kaya ka pang iligtas ng kasisimba mo, hindi kailangan ni Kristo magkatawan tao. Kung kaya pang iligtas ng mahaba mong mga dasal, hindi kailangan ni Kristo mapako sa krus. Kaya naparito ang anak ng tao. Kaya naparito ang anak ng Diyos. Kaya naparito ang Mesaya. Ay dahil wala ng ibang pag-asa maliban sa Kanya. Behold the Lamb of God. Masdan niyo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Naalala ko, Sister Susan, ang nanay ni Brother Simeon. Nagkaroon po kami ng Bible study sa kanila nung nabubuhay pa siya. At tandang-tanda ko, sabi ko nga matalino si Inang dahil naiintindihan niya yung aral ng simbahan nila. Dahil ang itinuturo ko ay ang ating Panginoong Jesucristo, ang siyang tumubos, luminis sa lahat ng ating mga kasalanan. Sabi ko, Inang, naniniwala ka ba dyan? Oo, naniniwala ako dyan. Tinubos ni Kristo ang lahat ng kasalanan ko noon. Paano po ako yung ngayon? Sabi niya, yung ngayon, ako na bahala doon. Maliligtas ako sa pamamagitan ng sarili kong pagsisikap. Sabi ko, Inang, hindi po yun ang itinuturo ng Biblia. Minsan lamang namatay si Kristo at ang kapangyarihan nito ay magpakailanman sa bawat isang sumasampalataya sa Kanya. Ganito ba ang pagkakaunawa mo sa Ebanghelyo? Naranasan mo na ba ito? Sabi ko sa kanya, ano pong katiyakan, Inang? Matanda na po kayo.
At alam nating lumilipas ang tao sa mundo. Anong katiyakan na sa araw ng kamatayan mo, nagawa mo yung pinakamainam na magagawa mo para matanggap ka ng Diyos? Wala pong kapahingahan doon, inak. Mamahinga tayo sa natapos na gawa ni Kristo. Tumakbo tayo sa Kanya. Ikaw, saan mo inilalag ang iyong pag-asa para sa kaligtasan? O mas magandang tanong, ikaw ba'y ligtas na? Dahil kung ang sagot mo ay hindi ko alam, dahil kung ang sagot mo ay hindi pa, kagaya ng ating pinag-aaralan, ikaw ay nasa ilalim ng sumpa at hindi mo gugustuhin na dumating ang araw ng pagharap mo sa Diyos na ikaw ay nasa ilalim ng sumpa. Ikaw ay nasa ilalim ng puot at galit ng Diyos. Tumakas ka doon. Tumakbo ka papunta kay Kristo. Mamahinga ka sa Kanyang katubusang inilaan para sa bawat isang sumasampalataya sa Kanya. So muli, ang salvation po ay dapat dumating sa pamamagitan ng pagtitiwala sa provision lamang ng Diyos. Brothers and sisters, justification is eschatological. It is about our final standing before God in judgment. And only faith in Christ secures that verdict of righteousness. Yun lang, yung araw ng pagharap mo, lahat tayo ay sa ayaw mo at sa gusto, meron tayong gayong karanasan eh. Mararanasan lahat natin yan eh. Haharap tayo sa presensya ng Diyos. Sa araw na yon, isa lang ang pwedeng magligtas sa iyo sa puot at sumpa. Ano raw? Pananampalataya kay Kristo. At ang pagmamahinga sa Kanyang katwiran. Verse 13, Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, Cursed is everyone that hangeth on a tree. Sabi ni Paul, tinubos kayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y maging sumpa alang-alang sa atin. Sipin ninyo, lahat po tayo, halimbawa, may record book na lahat ng ating mga kasalanan nakatala. Sipin ninyo kung gayon at gayon nga. Wala namang nakaliligtas sa mapunuring mata ng ating Panginoon na maalam na lahat na Diyos. So isipin ninyo, ilagay natin sa simpleng ilustrasyon na lahat ng ating mga kasalanan ay naitatala sa isang record book. Lahat ng kasinungalingan natin, lahat ng pandaraya natin. Kamakailan na balita ang pag-amin ni Yancey, isang kilalang Kristiyanong author, na siya po ay 8 taon na nagko-commit ng adultery with someone else. 8 taon. Sa mga panahon na sinusulat niya yung napakagandang aklat tungkol sa kapangyarihan ng biyaya ng Diyos, siya po ay gumagawa ng isang malaking kasalanan laban sa Diyos at laban sa kanya mismong asawa. Dahil dito nagbitaw siya sa kanyang tungkulin. Ang pinakamaganda ay ang patotoo ng kanyang asawa. Sabi ng kanyang asawa, batid kong lahat ang ginawa ng aking asawa at tinatanggap ko ito na mayroong lubhang pagkabigla. Subalit, nais kong tuparin ang aking pangako sa Diyos na magiging tapat sa tipan naming mag-asawa. Mga kapatid, si Yancey ay umamin sa mga panahong may karamdaman na siya. Kakailanganin niya ang pag-aalaga ng kanyang asawa na pinagtaksilan niya. Kakailanganin niya na hindi siya iwanan ng kanyang asawa. At yun yung mga panahon na sinabi ng kanyang asawa, bagamat meron siya ng lahat ng dahilan na talikuran na ito, mananatili akong tapat sa tipan namin bilang mag-asawa.
Somebody said, ang talagang nakaintindi ng lahat ng isinulat ni Yanse ay hindi siya, kundi ang kanyang asawa. Kung gaano kasagana ang biyaya at kung gaano ka makapangyarihan ito, na kaya mong tignan ang mga kasalanan ng iyong asawa at biyan pa doon at humingi ka ng awa at gabay, tulong mula sa Panginoon. And to think na ang ating Panginoong Diyos ay hindi napagtataguan ni man, that's why it came as a shock to his wife. Because for the longest time, she thought everything was okay. Pero sa simula't simula pa, alam ng Panginoon kung gaano po tayo kataksil sa Kanya. Nakasulat na lahat, nakatala na lahat. Ang ating mga pandaraya, ang ating mga pang-iimbot, ang ating mga kasakiman, ang ating mga maling gawa, ang ating maraming pagkukulang sa Diyos. At ang aklat na iyon, ang pinakamatibay na ebidensya na tayo'y dapat talagang hatulan. Dapat talagang parusahan. Pero sa krus, mga kapatid, kinuha ni Kristo ang aklat na iyon at inangkin niya, ginawa niyang sa Kanya. Siya ang tumayo sa ating lugar bilang makasalanan. Tayo ang taksil, pero siya ang sumalo nung parusa sa kataksilan. Tayo ang mandaraya, pero siya ang sumalo sa parusa ng pandaraya. Siya ang tumayo sa ating lugar bilang makasalanan kahit siya'y walang kasalanan. Kapalit nito, binigay niya po sa atin ang kanyang perpetuong katuwiran. Think about that. Think about that. Mga kapatid, ito po ang tinatawag ni Martin Luther na the Great Exchange. Ang ating kasalanan ay ipinataw kay Kristo at ang kanyang katuwiran ay binigay sa atin. Kaya kapag tinitignan ka ng Diyos, hindi na niya nakikita ang iyong pagkukulang. Hindi na niya nakikita ang iyong karumihan. Kundi ang perpektong pagsunod ni Kristo, credited to our account. Amen? Oh, napakadakilang pag-ibig, awa, at biyaya. Now, why this matters? Bakit? Bakit napakahalaga nito? Brothers and sisters, this is not theology. This is not only theology. It is life-changing truth. Without the great exchange, we remain under the curse. Without substitution, penal substitution, justice remains unsatisfied. But because Christ became a curse for us, we are free. Because He bore the penalty, we are declared righteous. And here is the wonder of all wonders, amen? This blessing is received not by works, not by rituals, not by trying harder, but by faith alone. Oh, faith is the empty hand that receives Christ. Let me repeat. Faith is the empty hand, that receives Christ. Saan natin kinuha yun? Well, sa awit. Nothing in my hands I bring, simply to thy cross I cling. Naked, come to thee for dress. Nakakahiya po ang aking kalagayan. Hayag na lahat ang aking karumihan. So naked, come to thee for dress. Helpless, look to thee for grace. Foul I to the fountain fly. Wash me, Savior, or I die. Naranasan mo na ba to? Yung lubhang pagkadama ng pangailangan mo, sagipin mo ako, Panginoon, napaka-hopeless ng buhay ko, napaka-meaningless, napaka-empty.
Oh, kaya hindi uubra yung peking confession of faith eh. Marami kasi nag-akala, nako mo, nagsabing sumasampalataya kay Kristo, nagpabautismo, pero ang buhay hindi nagbago, okay pa rin siya. Hindi. Hindi. Are we aware of Acts 19? Marami mga alagad doon, sumusunod na eh. Nang tinanong sa kanila eh, alam nyo ba at naranasan nyo ba tinanggap niya ang Holy Spirit? Ano po yun? At marami sa panahon natin ang gayon. Christians in name only. Bahagi pa rin ang awit, not the labor of my hands can fulfill thy lost demands. Could my zeal no respite know? Could my tears forever flow? All could never cease. All could never sin erase. Thou must save and thou alone. Is this your testimony? Oh, Panginoon, kahit matuyo na ang luha sa aking mga mata, hindi kayang linisin ito ang aking mga kasalanan. Ikaw at ikaw lamang ang dapat magligtas sa akin. Palagay niyo ba'y nakaranas ng ganong desperadong karanasan sa usapin ng kaligtasan? Babalik pa sa sukang kanyang pinanggalingan? Hindi. Mahina siya, oo, pero pagka nararamdaman niya ang lubha niyang kahinaan, tatakbo siya uli sa Diyos. Ikaw ang nagligtas sa akin, ikaw rin ang mag-iingat sa akin, Panginoon. Nasabi po ni Pablo, ang sumpa ay napalitan ng pagpapala. Ano uli ang pagpapala? Justification. Itinuturing tayong matuwid at ang kaloob ng Holy Spirit. At ang pagpapala pong ito ay hindi lang para sa mga Hudyo, kundi para rin sa lahat ng tao. Sa mga hintil, kasama tayo doon. Ito ang katuparan po ng pangako ng Diyos kay Abraham, na pagpapalain ang lahat ng magabansa sa pamamagitan niya. Noong sa huling talata ng ating text, verse 14, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ. Ano yung blessing? That we might receive the promise of the Spirit through faith. Ang Holy Spirit po, ang tunay na tanda na tayo'y kabilang sa pamilya ng Diyos. But ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Holy Spirit or that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Romans 8:9. Alam mo ba sa sarili mo, karanasan mo ba na hindi mo ginagawa ang buhay Kristiyano sa sarili mo lang laman at lakas? Alam mo ba na ang Espiritu Santo ay kasama mo, nananahan sa iyo? Yan ang patunay na ikaw ay tunay nangangkay Kristo. Ang Espiritu Santo po ay parang pinakaselyo na nagsasabing tayo ay tagapagmana ng pangako ni Abraham. God's plan has always been consistent from the very beginning, unfolding with one clear purpose, that we are saved by faith alone, through faith, we are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. And this salvation is not a temporary solution or a human achievement, but the eternal design of God to bring to His people into fellowship, to bring His people into fellowship with Him. The blessing promised to Abraham
is therefore not about material wealth. The blessing promised to Abraham is not about earthly success or temporary comfort, but about something far greater. The righteousness of Christ counted to us and the indwelling presence of the Holy Spirit. Ang Espiritu po, ay salamat, di lang dumadalaw. Paminsan-minsan, dumadalaw saglit. Siya mismo po ay nagpasyang manahan sa atin, gumagabay sa atin, nagpapalakas sa atin, nagbibigay kapangyarihan sa atin para tayo po makapamuhay bilang tunay na mga anak ng Diyos sa ilalim ng New Covenant, you see. Dahil dito, nagbago na po ang ating pagkakakilanlan. Hindi na po tayo alipin ng kasalanan, erase. O iniisip pa rin, wala akong magawa, mahina ako. Tao lang ako. Hindi! Ikaw ay makasalanang pinatawad at ngayon tinatahanan at ginagabayan ng makapangyarihan Espiritu Santo. Amen? At yun ang tanda. Ang Espiritu Santo. Hindi ang sinuswerte ka sa buhay, marami kang narating sa buhay. Hindi. Ang tanda na ikay ligtas ay ang pananahan ng Espiritu Santo ang unti-unting pagbabago niya sa atin tungo sa pagkakita, paglitaw ng mga bunga ng Espiritu Santo sa buhay natin. Amen po ba? Hindi ko mamahalin na sapatos mo, ay ligtas ka talaga. 70,000 yung sapatos eh. So, medyo, malapit sa Diyos yun. Hindi po. Ang Espiritu Santo at ang bunga nito. Amen. Praise be to God. Sa panahon po kasi ngayon, marami pong tao ang mali ang pagkaunawa sa salitang pagpapala. From curse to blessing. Akala po ng iba, ang pagpapalang tinutukoy ng banal na kasulatan ay pera, magandang trabaho, komportabling buhay. At ito po mismo ang mensahe ng prosperity gospel na ginagawang material at temporal na mga bagay ang pangako ng Diyos. Prosperity gospel teachers often point to Abraham's wealth as proof that blessing equals riches. But Paul reinterprets Abraham's blessing in Christ. It is about salvation for all nations. To equate blessing with wealth is to ignore Paul's explicit statement that the blessing is the Spirit. Nilinaw na ni Paul kung ano ibig sabihin ng pagpapala. Pagtanggap ng Espiritu sa pamamagitan ng kaligtasan at sa pagtanggap ng Espiritu Santo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi nyo ba narinig? Ano ang sabi ng banal na kasulatan? Narating na ni Abraham ang lupang pangako, ngunit tumatanaw siya sa mga sa lupa at kaharian na hindi gawa ng tao. Hindi sapat. Nothing can satisfy our hearts. Nothing. Dito sa mundo, wala. Wala. Si Kristo lamang. Tandaan natin yan, mga kapatid. Tandaan natin yan. Brothers and sisters, Galatians 3:14 has nothing to do with prosperity gospel. Paul is not promising riches or success. He is proclaiming the very heart of the gospel. Justification by faith and the gift of the Spirit. Ang prosperity gospel ay nagkakamali po dahil nakatuon ito sa panandaliang pakinabang. Pero ang pagpapala na sinasabi po ni Paul ay walang hanggan, spiritual at nakasentro kay Kristo. Ang prosperity gospel ay nag-aalok ng mga bagay na nasisira, nawawala, nabubulok. Ngunit ang ibinibigay po ni Paul ayaw hindi kayang kunin ng kahit kamatayan. Ang mga pagpapala, quote-unquote, ng prosperity gospel ay nawawala
sa pagdaan, sa paglipas ng panahon. Kapag may sakit na, o kapag bumagsak ang negosyo na wala ng source of income. Pero ang pagpapala na sinasabi po ni Paul dito ay walang hanggan. Ang sabi po sa Romans 8:17, tayo ay mga tagapagmana kasama ni Kristo ng kaluwalhatiang hindi matatapos. Walang pagkaluma, walang pagkawala. And this reminds me of 2 Corinthians chapter 4. Beginning verse 16, kaya nga, in Filipino, kaya nga hindi kami nangihimagod. Kahit ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob, nababago sa araw-araw. Sapagkat ang aming magaang kapigatian, na isa-isang sandali lamang, ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat, ng kaluwalhatiang anong klase? Walang hanggan. Yan ang pangako. Kaya Abraham, at pangako sa lahat ng sasampalataya sa kanya, hindi nabubulok, hindi naluluma. Lahat ng nakukuha sa mundo, nabubulok, naluluma. Mga material things, nabubulok, naluluma, nalalaos. Kasama na ang asawa doon, amen? Nakakalbo. Namamalengke kami ng Ma'am Tess isang araw. Nakasalubo ko yung kaskwela ko, si Wilson. O, kamusta na? Sabi ko, tumatanda na tayo. Sabay turo siya sa kanyang ulo. Gwapo yun si Wilson. Gwapo yun. Pero sabi niya, nakakalbo na tayo. Tumatanda na tayo. Totoo yun. Isang araw, pag-uusapan na lang po tayo. Ang namayapang si. Pero ito, ulit, verse 17, sapagkat, 2 Corinthians 4, sapagkat ang aming magaang kapigatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Samantalang kami nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang bagay na nakikita ay may katapusan. Dapat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Amen? So ultimately, saan nakalagak ang iyong kagalakan, pag-asa, kapayapaan? Sa mga bagay ba na meron ka? Sa mga bagay na nasasalat mo? Sa mga pag-aari natin? I hope not. January 8, ipinost ko sa Facebook. 13th year ko na as a kidney transplant survivor. Alam niyo kung bakit ko ginagawa lagi yon? Taon-taon yon, sinisikap kong wag makalimutan. Kasi napakalaki po ng bigat na dinaanan Kawalang pag-asa. Iniisip kong mamamatay na ako 13 years ago. At alam ng aking buong pamilya yan, nagpapaalam na ako sa lahat. Pero ang Diyos sa kanyang biyaya, hindi ko inaakalang makikita ko ang aking anak na mga anak makakatapos. Makakapag-asawa. Nung kinasal si Elaine, nagdadialysis ako doon, ang itim-itim ko sa larawan. Hindi ko naisip na makikita ko ang aking mga apo. Pero lahat ng yun, binigay ng Diyos. Maraming salamat. Biyaya yon. Oo. Kinikilala natin yon at ine-enjoy natin ang lahat ng biyayang galing sa Diyos. Salamat po sa buhay. Gagamitin ko to sa isang paraan. Luluwalhati sa iyo. At the same time, hindi killjoy ang Diyos. Enjoy it. Enjoy it. Pero habang ginagawa ko yung aking post, ipinaalala rin sa akin ng Panginoon, isang araw, hindi mo na magagawa yan. Dahil tatawagin ka na ng Panginoon. Malinaw sa akin, bagamat mapagpasalamat tayo sa lahat ng biyaya ng Diyos, malinaw sa akin, hindi yan ang ultimate na pinanggagalingan ng aking galak at pag-asa, kundi ang alam ko na ako ay kakasamahin niya sa walang hanggan doon sa kanyang kaluwalhatian.
Yun ang pinaka-ultimate at greatest source ng aking joy. Ikaw, kapatid, paano kung kunin na niya ang mga bagay na ipinahiram laang din niya? Aawayin mo ang Diyos? Susumpain mo ang Diyos? Magagalit ka sa Diyos? Anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? Maging mapagpasalamat tayo, mga kapatid. At yun nga yung irony. Nung ine-enjoy mo lahat ng bagay, buhay, kalakasan, mga pagpapala, hindi sumasagi ang Diyos sa iyo. Pero nang kinuha na niya, Panginoon, bakit? Mga kapatid, maling-mali. Ngayon ka magpasalamat, hanggang binibigay pa. Dahil ang lahat ng yan, hiram. Matuto tayo magpuri sa Diyos at kilalanin ang aking ultimate blessing, hindi matatagpuan sa buhay na ito. Ang aking ultimate blessing ay ang aking kaugnayan, malalim na kaugnayan at relasyon sa aking Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.